Shadrach, Meshach, and Abednego fell down, bound in the midst of the burning furnace. Ito po nakakatawa. Verse 24. Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast these instruments bound into the midst of fire? Kasi nakikita ni Nebuchadnezzar, isinakal na yung tatlo, ipinasok sa horno, nakikita niya yung tatlo, naglalakad pa rin, at hindi nasusunog yung kanilang mga damit. Hello? Ito po nakakatawa dito. Amen po ba? At nakaka-bless. Then the king answered and said to the king, true, O king. Totoo yun. Tapos, look, ang isinalang natin, sabi ni Nebuchadnezzar, ay tatlo. Bakit apat yung nakikita ko sa loob ng horno? I see 4 men loose. Nung isa lang sila, they were bound. Nakatali. At nung naglalakad na sila sa gitna ng init, loose na sila. And the fire, they are not hurt. And in the form of the fourth is like the Son of God. Brothers and sisters, ito pong scenario. Nung isa lang sila, nakatali ang kanilang kamay, ngunit sila'y firm sa kanilang desisyon. Hindi nila sinabing, babalik na kami, hari, yuyukod na kami sa iyo. Hindi. Firm sila. Let's go. Let's do it. Ito po ba? At nung sabi nung makita nung hari, sabi nung hari, teka, sabi niya, hindi ba yung isinalang natin ay tatlo? Bakit apat yata yung nakita ko at bakit nakawala na sila sa kanilang pagkakatali? Yung mga damit nila hindi nasunog. Hallelujah. Amen po ba? At apat na yung naglalakad. Brothers and sisters, if we are firm with our confession, in the midst of trouble, in the midst of heat, the fourth man will appear. Amen. Amen. Hallelujah. Pagkakulang ng Diyos ng buhay. Ang Diyos, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga dinobyo, pag hindi mo na makakaya, magpapakita ang Diyos. At sasabihin ng Panginoon, no fire can hurt you. No water can drown you because I am here with you. Kasama natin palagi ang Panginoon. Don't even give up on God. Hanggat hindi tayo bumibitaw sa Panginoon at sinasabi natin, Lord, kasama kita sa gitna ng apoy, naman ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kaguluhan, hindi ka nag-iisa. Naroon ang Panginoon. God's timing is always perfect. Huwag natin apurahin ng Diyos. Huwag natin turuan ng Diyos. Ang mga tao ay apat-apat. Gusto natin ng Diyan kagad. Huwag natin turuan ng Diyos. God's timing is always perfect. At tandaan natin kung ano man yung binigay niya sa atin na tinitreasure natin, hindi papawiin ng Panginoon yan. Tatagutin ka ng Diablo na yan mawawala. Ngunit sabi mo, Lord, I am firm with my confession that you are with me. You are the supplier of all my needs. And I can do anything through Christ who strengthens me. And God will show up on time. Oh, palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Don't give up. At wag mo nagiging up ang Panginoon. Amen po ba? The fourth man will show up on time. Ang gawin natin mga kapatid, fight a good fight of faith. How is this, Pastor? Paano ba itong fight a good fight of faith? Confession daily. Confession every day. Confession. Lagi mo sasabihin, God is my strength. God is my strength. God is my strength. In times of trouble, God is always there. God is my refuge. Ano po ba? Confession. Keep on confessing the Word of God. Ang Diyos ang aking nakapagligtas. Ang Diyos ang aking kailangan. Ang Diyos ang aking pananggalang. Ang Diyos ang aking dakilang pastol. Ang Diyos ang provider ko. Ang Diyos ang aking healer. Amen po ba? Sa gitna ng mga problema, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. We need to confess the Word of God. Amen? Amen po ba? Amen. Keep on confessing the Word of God. Amen. Fight a good fight of faith. We have the fourth man on our side. Amen. Alam mo ang ibig sabihin ng Panginoon? Ito ang message ng Lord sa atin sa umagang ito. This is the message of God for us. Sabi ng Panginoon, siya nagsasalita, ito ang kanyang praise. Don't you ever give up on me. Yun ang salita ng Panginoon. Don't you ever give up on me. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Sino ba itong fourth man na to?
Ito nga, napag-aralan ko kagabi. Makinig kayo. Who is this fourth man? Then there was a revelation. At tinignan ko, doon pa lang pala sa start ng Bible, naroon na yung fourth man. Who is this fourth man? In the book of Genesis, he is the seed of the woman. In the book of Exodus, he is the Passover lamb. In the book of Leviticus, he is our high priest. In the book of Numbers, he is the pillar of clouds by day and pillar of fire at night. He is the fourth man. In the book of Deuteronomy, he is the prophet under Moses. In the book of Joshua, he is the captain of our salvation. Who is this fourth man? Jesus Christ. In the book of Judges, he is the judge and love giver. In the book of Ruth, he is the kinsman redeemer. Then we could say, my redeemer lives. In 1st and 2nd Samuel, he is the trusted prophet. In the 1st and 2nd Kings and book of Chronicles, he is our reigning king. Kaya doon pa lang sa Old Testament, binanggit na itong fourth man na to. In the book of Israel, he is the faithful scribe. In the book of Nehemiah, he is the rebuilder of broken down walls. Rebuilder siya. Who is this fourth man? Kung makikita po natin this fourth man, it looks like the Son of God. Amen po ba? Amen. In the book of Esther, he is our Mordecai. In the book of Job, he is our ever-living Redeemer. In the book of Psalm, he is the Lord, our Savior, Shepherd. In the book of Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. In the book of Solomon, he is the love of a bridegroom, very faithful. In the book of Isaiah, he is the Prince of Peace. In the book of Jeremiah, he is the righteous branch. In the book of Lamentations, he is the weeping prophet, interceding in behalf of his people. Who is this fourth man? Hindi natin kilala itong fourth man na to. Ngunit sa mga books na binanggit ko sa inyo, binabanggit na itong fourth man na to. In the book of Ezekiel, he is the wonderful four-faced man. In the book of Daniel, he is the fourth man in a burning fiery furnace. In the book of Hosea, he is the faithful husband. In the book of Joel, he is the baptizer with the Holy Spirit and fire. Who is this fourth man na dapat pakilala ninyo? Amen po ba? In the book of Amos, he is the burning barren. In the book of Obadiah, he is the mighty to save. Alam niyo gandang, he is mighty to save. It came from the book of Obadiah. In the book of Jonah, he is the great foreign prophet. In the book of Micah, he is the messenger of beautiful feet. Who is this fourth man? Dapat makilala natin to. In the book of Nahum, siya po yung avenger of God's elect. In the book of Habakkuk, he is God's evangelist. In the book of Zephaniah, our Savior. In the book of Haggai, he is the restorer of God's loose heritage. In the book of Zechariah, the one that cleans the house of David. In the book of Malachi, he is the son of righteousness with healing under his wings. Who is this fourth man? In the book of Matthew, he is the Messiah. In the book of Mark and Luke, he is the Son of Man. In the book of John, he is the Son of God. Kilala ba ninyo itong fourth man na to? Amen. In the book of Acts, he is the Holy Spirit. In the book of Romans, he is our justifier. In 1st, 2nd Corinthians, he is our sanctifier. In the book of Galatians, he is the redeemer from the curses of the law. In the book of Ephesians, the Lord that predestines us. Who is this fourth man na dapat makilala natin? In the book of Philippians, he is the supplier of all our needs. Amen po ba? Amen. Amen! Dapat kakilala natin yung fourth man na to. Hallelujah! Marami po siyang magagawa sa atin. In the book of Colossians, he is the fullness of Godhead. In 1st, 2nd, and Thessalonians,
He is the soon coming King. In 1st, 2nd Timothy, He is the mediator between God and men. In the book of Titus, He is the faithful pastor. In the book of Philemon or Philemon, He is the friend that sticks closer than a brother. And in the book of Hebrew, siya yung everlasting covenant natin. In the book of James, He is the great physician. In the book of 1st and 2nd Peter, He is the chief shepherd. In 1st, 2nd, and 3rd John, He is love. Amen. In the book of Job, He is the Lord's covenant. And in the book of Revelation, He is the King of kings and the Lord of lords. Nabanggit ko po lahat ng books of the Bible. Naroon yung fourth man. And that fourth man is Jesus Christ. Amen. The Son of the living God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung Bible na yan, yung hawak mo, yan mismo si Jesus. Kaya lagi niyong itataas at sasabihin mo, I have Jesus with me. Amen. Kung ako sa inyo, gawin niyong ugali, bit-bit niyo lagi ang Bible ninyo. Because the fourth man is the original. Hallelujah. Kung babasahin ninyo itong Bible ninyo, kaya nga, the confession that we will make is the outcome of our faith. Dapat makilala natin yung fourth man. Kaya mabilis tayo bumigay, hindi natin nakilala yung ika-apat na isinalang sa hulo. Glory to God. Mga kapatid, yung confession natin, yun ang magaganap sa buhay natin. Amen. Kahit ano mangyari, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Kahit ano mangyari, huwag kayong tatama rin na maglingkod sa Diyos. Ang Diablo po ay lagi niyang pipigilan yung ating paglilingkod because He loves our worship. Amen. Sasabihin sa iyo, Miyerkules, pumunta, mag-relax ka, manood ka muna ng telenovela. Meron pa namang linggo eh. Hello? Mga kapatid, do we love God? Love natin ang Panginoon pag Sunday. Amen. Ang tanong ko, Monday to Friday, Saturday, do you love God? Sino na po yung totoong nagmahal? Yung nagmahal kayo talaga. Tao pinag-uusapan natin. Sino yung totoong nagmahal ng tao? Yung nagmahal. Pakitasin nyo naman. Hindi ba kapag nagmahal kayo, may gusto nyo kausap? Wala akong kausap dito. Hindi ba kapag nagmahal kayo, gusto nyo yung mahal nyo, may kausap nyo? Kahit wala ka ng load, sige pa rin ang text. Ayaw mo send. Wala ka na pala load. Amen po ba? Hindi ba pag mahal mo isang tao, lagi gusto mo kausap? Hello? Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Bakit hindi natin may bigay yung time natin sa Panginoon? Amen? Alam niyo po ba pag Miyerkules, ang church natin pwede lagyan na lang ng 10 upuan. Amen? Amen? Walang time. Wala kayong napansin. Yung mga dating active ng Wednesday, pagkatapos umabsent kayo ng isa, dalawa, ngayon hindi na kayo pupunta. Hello? Amen. Amen? Nakapasok na po kasi sa Satanas sa teritoryo ng inyong worship. Kasi po, pag hindi pa po nakapasok sa Satanas sa teritoryo ng worship nyo, you will worship God no matter what it takes. Nasasabihin mo, itong oras na ito para sa Panginoon. Itong oras na ito para sa Lord. Kung gawin kaya ng Panginoon naman sa atin, yung ginagawa natin na papulyam-pulyam tayo sa Kanya, ano naman ang damdamin natin? Sino po rito yung may mga mahal sa buhay?
na ini-expect mong tawagan ka, sulatan ka, i-text ka, i-chat ka, i-skype ka, tapos hindi siya tumatawag. Hindi, wala, niho-niho, wala kang narinig. Kahit sasabihin niya sa'yo, hi, wala kang narinig. Ano ang damdamin mo pag ganyan? Ano ang damdamin mo pag gano'n? Hello? Eh, yung Diyos pa kaya? And sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Siloso ba kayo? Walang kwenta yung selos ninyo sa Diyos. Wala pa sa kalakadian. Ang Panginoon natin, higit na siloso. Kung siloso ka, yung pagsiselos mo kapatid, wala yan. Wala pa sa 1/4 ng pagsiselos ng Panginoon. Amen? God is a jealous God. Amen ba? Dapat pakilala mo yung fourth man. We need to know the fourth man. He's the physician, the baptizer, the great physician, the provider, shelter, our good shepherd. He is our Mordecai. He is the faithful husband. You need to know the fourth man. Amen po ba? Praise God. Now, look, let's go back to the book of Daniel. Hallelujah. Praise God. Sabi kanina ni Nebuchadnezzar, pag isinalang mo kayo sa apoy, nasaan at sino ang Diyos na maglilingkod sa inyo? At ang sinabi ni Nebuchadnezzar, kapag narinig ninyo ang trompeta, ang ingay ng mga musika, yumukod lamang kayo sa kinintuang larawan. It is the devil is speaking to Nebuchadnezzar. Yung spirit ni Nebuchadnezzar is the spirit of Lucifer. Amen. Ito na po yung nangyari. Amen. Nakita niya hindi nasunog yung tatlo. At merong sumaklolo, yung pang-apat, the fourth man. Na according to Daniel chapter 3, verse 25, the fourth man is like the Son of God. Si Jesus Christ. Hello? Kaya yung nagsasabing si Jesus Christ ay sa New Testament lang, hindi po totoo yun. Ever since from the beginning of the world, Jesus Christ existed already. Kaya nga po, ang tawag sa kanya ay eternal. Pag sinabing eternal, no beginning, no end. Walang pasimula, walang katapusan. Yung mga ibig sabihin ng eternal. Sinabi rin niya, I am the Alpha and the Omega. Doon sa book of Revelation, ibig sabihin naman ng Alpha and Omega, the beginning and the end. Amen po ba? What's this? Daniel 3. Then Nebuchadnezzar went into the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. I want you to underline verse 26. Makinig kayo. Ang demonyo po, kapag hindi ninyo kilala ang Panginoon, aasarin niya kayo at sasabihin sa inyo, sino ang Diyos na magliligtas sa inyo? Ang diablo po, pag nasa gitna tayo ng pangangailangan, ng problema, wala po siyang respeto sa atin. Ulitin ko, kasi mayroong revelation din natin sa tayo ngayon. Ang diablo po, pag nasa gitna ka ng mga problema at yumukod ka sa problema, wala pong respeto ang diablo sa atin. Nakita ninyo, nung makita niyang hindi sila nasunog, bigla siyang tinawag yung tatlo at sinabi niya, Meshach, Shadrach, Abednego, the servant of the Most High God. Magsisimula lang tayong re-respetuhin ni Satanas pag po tayo nakita na tayo very firm sa ating confession. Pag very firm na tayo sa confession natin, i-respeto na tayo ni Satanas. Nung una, hindi sila tinatawag na servant of the Most High God. Nung hindi sila nasunog, bigla silang
salubong at sinabing, "You are the servant of the Most High God. The devil will stop coming upon you if the devil prove on your faith that you are firm and Jesus Christ is your Lord and Savior." At ikay naniniwala at makahawak sa Panginoon, kahit anong mangyari, doon ka pa lamang titigilan ng dyablo at irerespeto ka niya. At lahat ng ninakaw niya sa iyo, doon niya ibabalik. Kasi sabi niya, "You have my respect." Lahat ng ninakaw ko, ibabalik ko na sa iyo. Oh, hallelujah. Confession of faith. Amen po ba? Ngunit kung pabigay-bigay tayo, sasamba tayo ngayon sa Panginoon. Pagdating sa gitna ng problema, wala tayong magsamba. Puro problema, yumuyukod tayo. Kumusta ang buhay? Mahirap. Yumuyukod ka sa kahirapan. Kumusta ang buhay? Mahina, may sakit. Yumuyukod ka sa kahirapan. Kumusta ang buhay? Eto, wala pa rin hanap buhay. Yumuyukod ka sa kahirapan. At ikaw ay alipin ni Satanas at sinasabi niyang, "Akin kita, teritoryo kita." Magulo ang buhay mo, kumusta? Ay, napakagulo sa akin. Wala pagkakaisa. Kanya-kanyang buhay. Yung mga anak ko may buhay. May buhay din ako. Lahat tayo may buhay. Lahat tayo may buhay! Stop talking about the problem. Start talking about the solution. At pag gano'n ang attitude natin, patuloy ang pagbabastos sa atin ni Satanas. At sasabihin ni Satanas, "Sino yung Diyos na magliligtas sa iyo? Sige, tawagin mo yung Diyos mo." At ang Diyos mo hindi makakakilos kasi yung confession natin naiiba. But what's message Shadrach and Abednego? They are firm in their conditions. And the fourth man show up on time. Amen. Pagpagurado ng Diyos na buhay. Sabi mo sa katabi mo, Late ba ang Panginoon? Hindi. He makes all things beautiful. Dapat nga po mag-worship tayo, yung mahirap na mahirap yung pakiramdam natin, mabigat na bigat. Doon tayo mag-worship. Yung iba nag-worship lang when they feel like it. Worship when you don't feel like it. Doon kayo mag-worship at doon mo makikita yung Panginoon. Yung you don't feel like it na nandyan at ang kaguluhan, nandyan yung discouragement, nandyan at ang problema, nandyan ang kaguluhan. Doon ka dapat mag-worship. Huwag kang mag-worship kasi okay ang takbo ng buhay. Sasabihin naman, yung tao nito, bakit? Ay, ganda ng buhay, ayos. Pag may problema, nasaan ka? Problema yun. Worship muna. Amen po ba? You need to worship God when you don't feel like it. Amen. What's this? Balik po tayo sa Daniel chapter 3. The devil will start to respect you if you are firm with your confession. Ito na nangyari. Daniel chapter 3. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw this man whose bodies the fire had no power. Mga kapatid, huwag kang yuyukod sa mga pagsamba sa ibang Diyos, huwag kang yuyukod sa problema, huwag kang yuyukod sa kahirapan, huwag kang yuyukod sa lahat ng dinobyo. The fire has no power over you. Amen po ba? The hair of their head was not even damaged, nor their garments affected, and the smell of the fire was not on them. Hello? Amen? Yung smell daw ng fire, hindi bumawi sa kanila. Nakakain na kayo ng tinapa? Nakakain na kayo ng tinapa? Di ba pagkamuyin mo, amoy usok? Amen? Kasi yung tinapa, hindi naman talaga niluto yung pinausukan lang. Pag pumasok ka rin sa puro usok, amoy usok ka rin. Amen? Nakapasok na kayo sa lugar na puro naninigarilyo. Amen. Di ba paglabas ninyo, amoy sigarilyo rin yung damit ninyo? Amen. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. Eh dito daw, nung isa lang sila, ni walang amoy-amoy yung damit nila. Why? Because they have the fourth man. They have Jesus with them. Amen po ba? At ito na sinabi ni Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar spoke saying, "Blessed be, hallelujah, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel." I want you to underline this one. Who sent his angel and delivered his servants who trusted in him. God always sends his angels for us. May kanya-kanyang anghel tayo. Amen po ba? They have prostrated
believed the king's word and yielded their bodies that they should not serve nor worship in any other God except their own God. Therefore, ito na yung respeto niya, I will make a decree that any people, nation, or language who speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut into pieces. The devil will start to respect you if the devil will see that you are firm with your faith and confession. Sabi ng iba, Pastor, talaga si Satanas, ayaw kami tigilan. Kaya kanyo hindi titigilan kasi hindi kayo firm sa confession ninyo. Try to be firm, titigilan niya kayo. At irerespeto niya kayo. At sasabihin niya, lahat. Alam niyo po ba sa Satanas, pwede mong ikuman, Satan, lahat ng ninakaw mo, ibalik mo sa akin. Or else, I will torment you in the name of Jesus. Sasabihin niya sa'yo, ganun ba? You need to command the name of Jesus. Lahat ng kaguluhan sa tahanan ko, lumayas ka, wala kang karapatan, tahanan ko yung binigay yun ng Panginoon, lumayas ka in the name of Jesus. We have the authority. Ang problema po, tayo yata napapalayas. Kasi itong statement ng mga tao, Pastor, lalayo muna ako. Bakit? Pastor, lalayo ako. Gulo-gulo eh. Ikaw ang lumayas. Dapat si Satanas ang palayasin mo. Amen. Hello? Ang nangyayari sa totoo lang, tayo ang napapalayas. Masaya ka, bigla ka nalungkot, napalayas ka sa kasiyahan mo. Amen. Dati inspirado ka, ngayon ayaw mo na. Nawala ka na ng inspirasyon. Why? Napalayas ka sa pagiging inspirasyon mo. Sa totoo lang, sino napalayas? Si Satanas o ikaw? Hello? So, our confession is so important. The devil will start to respect us once the devil will see how firm we are in our confession. At sinabi niya rito, from now on, sabi ni Nebuchadnezzar, ang maglalait sa Diyos ni Meshach, ni Shadrach, ni Abednego ay papatayin at ito'y tatagtarin. Gagawin daw sinigang. Nakita niyo? They will be cut into pieces. Bumili na ba kayo ng karne sa SM? Di ba? Pag bumili ka ngayon, turo mo, liempo. Pag sinabi mo, Sir, how do you like? Sinigang. Eh, ganun daw, kakatin sila. Gagawin sila ng kaldereta sinigang. Amen po ba? Amen po ba? Ito, they will be cut into pieces. Amen po ba? And their houses shall be made an ash because there is no other God who can deliver like this. Yung Diablo mismo, kilala niya gaano kapangyarihan yung Diyos ni Meshach, ni Shadrach, ni Abednego. Yung Diyos na pinaglilingkuran nila, siya rin ang Diyos ko, siya rin ang Diyos ninyo, siya ang Diyos natin. Kaya ang Diablo takot. Amen? Mga kapatid, you need to meet this fourth man. The fourth man is what we need in our everyday life. Kung may kaguluhan, you leave the kaguluhan alone, keep on confession. May mga gusto ba kayo kasama sa church na ayaw sumama? You need to proclaim that always. I plead the blood of Jesus over his life that is coming before God. You need to pray for those people. You have the authority. Huwag mong sasabihin, hoy, magsimba ka. Puro masama na yung espiritu mo. Pag ganun po tayo ang may masamang espiritu. Hindi yung tao yun, tayo. Kasi there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Sasabihin mo, magsimba ka. Wala kang ginawa kundi linggo. Ganyan ang gagawin mo. Palibasa, kung ano mga sinasabi natin. Amen po ba? You invite that person, you pray for that person. I cast the spirit of evil on that person in the name of Jesus. Kung mahilig siya patinom, I cast the spirit of alcohol upon that person, cast it away in the name of Jesus. Kung mahilig siya kung ano lang ang mga bisyo, you cast it away. Pero para sasabihin mo sa kanya, magsimpa ka. Kaya malayo sa iyo ang biyaya ng Diyos. Kaya malayo sa iyo ang grasya ng Diyos. Kasi ikaw ay ganito. Wag. Sabi lang natin, magsimpa ka. Amen po ba? Amen. Eh, Pastor, ayaw magsimpa ng papa ko. Bakit? Ayaw ko sa kanya. Lagi na lang ganun. Ayaw magsimpa, ayaw sumama sa church. Pag-pray mo yung papa mo.
Amen po ba? Amen? Huwag mo sasabihin sa kanya, Papa, demonyo ka. Aba. Amen po ba? The confession of faith that we have. Amen? We pray to Jesus. Nothing is impossible with God. Amen? Don't you ever give up on God. Dito po ako magtatapos. Pag nag-give up po kayo sa Panginoon, sino po ang mawawalan? Ay, hindi mawawala ng Diyos. Tayo ang mawawalan. Marami pong discouragement ang gagawin ng kaaway. Bago po ako nakarating sa stage na ganito sa aking pananampalataya, marami pong discouragement ang ginawa ng Diabo. I am so much blessed because God always gave me a chance to go back. Kaya nga po sa umaga nito, yung confession natin napakalaga. Don't ever give up on God. God is faithful. If you're faithful to God, He is more faithful to you. Kaya sa umaga nito mga kapatid, you have the fourth man. Sabi mo sa tabi mo, you have the fourth man. Sabi mo, you have the fourth man. You have the fourth man. At huwag kayong maiinig, He always show up on time. Amen. Basta maging firm ka lang. Firm ka lang. Kahit isalang ka na sa apoy, firm ka lang. Kasi the more that you are firm in your belief, the more that God will come closer to you. Amen. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Huwag mo sabihin, nagpipray naman ako, ayaw magpakita ang Diyos. Huwag natin kasing didiktahan ng Diyos. Ginagawa natin, didiktahan natin eh. Huwag mong diktahan ng Panginoon. Let God do His work. Let you do your work. And you will meet in the middle. Isa lang ang masasabi ko. He makes all things beautiful in His time. Let's all stand up.